Suratu Al-Furqan, ang pamantayan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Mapagpala ang Allah na siyang nagbaba o nagpahayag ng pamantayan sa kaniyang alipin si Muhammad upang siya ay maging tagapagbabala para sa lahat ng mga nilikha. Sa kanya ang pagmamay-ari ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan, at siya ay hindi nagkaroon ng anak, at siya ay walang katambal sa kanyang kapamahalaan, at kanyang nilikha ang lahat ng bagay. Pagkaraan, ito ay pinagpasiyahan ng may wastong pagpapasya. Ngunit sila ay nagturing bukod sa kanya ng ibang mga Diyos na wala namang nalilikhang anupaman, bagkus sila ay nilikha lamang ng Allah, at sila ay walang taglay na kapangyarihan para sa kanilang mga sarili upang magbigay ng pinsala o pakinabang, at sila ay walang taglay na kapangyarihan upang maggawad ng buhay at magdulot ng kamatayan o ng pagkabuhay na muli. At yaong mga di naniniwala ay nagsasabi, ito, ang Quran, ay walang anupaman maliban sa isang hinabing kasinungalingan na kanyang nilubid at siya ay tinulungan ng ibang tao rito. Kaya, katiyakan, sila mga di naniniwala ay nakagawa ng isang kamalian at kasinungalingan. At sila ay nagsabi, ito ay mga alamat ng mga sinaunang tao na kanyang ipinasulat, at ito ay idinikta lamang sa kanya sa umaga at hapon. Sabihin mo, O Muhammad, ito, ang Quran, ay kanyang ibinaba o ipinahayag, siya na nakaalam ng bawat lihim sa mga kalangitan at kalupaan. Katotohanan, siya ay lagi nang mapagpatawad, maawain. At sila ay nagsasabi, bakit itong sugo si Muhammad ay kumakain ng pagkain at naglalakad sa mga pamilihan na tulad namin? Bakit hindi isang anghel ang ibinaba sa kanya upang maging kasama niyang tagapagbabala? O bakit hindi isang yaman ang ipinagkaloob sa kanya o isang hardin na kung saan siya ay maaaring kumain mula roon? At ang mga magpaggawa ng kamalian ay nagsasabi sa mga naniniwala, kayo ay sumusunod lamang sa isang lalaking nagayuma. Pagmasdan mo, O Muhammad, kung paano sila maglahad ng mga paghalintulad sa iyo, ngunit sila ay nangaligaw, kaya sila ay walang kakayahang hanapin ang matuwid na landas. Ang pagpapala ay sa kanya, na kung kanyang naisin, magagawa niya para sa iyo ang higit kaysa sa lahat ng mga iyan, mga hardin na sa ilalim nito ay may umaagos na mga ilog, at gayon din ay magagawa niya para sa iyo ang mga palasyo sa mundong ito. Ngunit kanilang itinakwil ang oras, ang araw ng paghuhukom, at aming inihanda para sa mga nagtakwil sa oras na iyon ang naglalagablab na apoy sa impyerno. Kapag sila ay makikita nito ng impyerno mula sa malayong puok, kanilang maririnig ang matinding pangangalit at dagundong nito. At kapag sila ay itatapon sa loob ng makitid na puok na iyon na nakagapos, sila ay mapapasigaw doon sa kapariwaraan. Huwag kayong magsisigaw sa araw na ito para sa isang kapariwaraan lamang, bagkus kayo ay magsisigaw para sa napakaraming susuonging kapariwaraan. Sabihin, iyan ba ay higit na mabuti o ang paraiso na walang hanggan na ipinangako sa mga natatakot sa Allah? Ito ay para sa kanila bilang isang gantimpala
at patunguhan. Naririto para sa kanila ang anumang kanilang inaasam at sila ay mananatili roon ng walang hanggan. Ito ay isang pangako ng iyong Panginoon, karapat-dapat na hilingin. At banggitin mo sa araw na sila ay kanyang titipunin at kasama ng alinmang kanilang mga sinasamba bukod sa Allah. Kaya siya ay magsasabi, "Kayo ba ang nagligaw sa kanila na aking mga alipin o sila ang nagligaw sa kanilang mga sarili mula sa tamang landas?" Sila ay magsasabi, "Luwalhati sa iyo, hindi marapat para sa amin na kumuha o magturing ng alinmang awliya, tagapangalaga bukod sa iyo. Ngunit ikaw ay nagkaloob ng kaginhawaan sa kanila at sa kanilang mga ninuno hanggang sila ay nakalimot sa mensahe at sila ay naging mga mamamayang napariwara. Kaya katiyakan sila na inyong sinasamba ay magtatakwil sa inyo sa anumang inyong sinasabi at hindi ninyo makakayang iwasan ang parusa o wala kayong matatagpo ang tulong at sino man sa inyo ang gumagawa ng kamalian, aming ipalalasap sa kanya ang malaking parusa. At kami ay walang ipinadalang nauna sa iyo o Muhammad ng isa man sa mga sugo, maliban na sila ay kumain ng pagkain at karaniwang nagsilakad sa mga pamilihan. At aming ginawa ang mga iba sa inyo bilang pagsubok para sa mga iba. Hindi ba kayo makapagtitiis? At ang iyong Panginoon ay lagi nang nakikikita sa lahat ng bagay. At yung mga hindi umaasa sa pakikipagharap sa amin ay nagsasabi, "Bakit hindi mga anghel ang ibinaba sa amin? O bakit hindi namin nakikita ang aming Panginoon?" Katiyakan sila ay naging mapagmalaki sa kanilang mga sarili at naging mapagmataas sa labis na pagmamataas. Sa araw na kanilang makikita ang mga anghel sa oras ng kamatayan, walang mabuting balita ang maihahatid ng araw na iyon para sa mga mapaggawa ng kabugtutan. At sila, ang mga anghel ay magsasabi, "Ipinagkait at mahirap abutin para sa inyo ang anumang mabuti. At aming sisiyasatin o isa sa alang-alang ang anumang gawaing kanilang ginawa at aming gagawin ito na tila mga nagagkalat na alikabok." Ang mga kasamahan o mga naninirahan sa paraiso sa araw na iyon ay nasa isang higit na mabuting paninirahan at mabuting pahingahan. At alalahanin ang araw na ang kalangitan ay mabibiyak na may lumalabas na mga ulap at ang mga anghel ay pabababain ng sunod-sunod na pagbaba. Ang tunay na paghahari, kapamahalaan sa araw na iyon ay para sa mahabagin at ito ay isang mahirap na araw para sa mga di naniniwala. At sa araw na iyon, kakagatin ng mapaggawa ng kamalian ang kanyang mga kamay sa panlulumo. Siya ay magsasabi, "Sana ay tinahak ko ang landas ng sugo si Muhammad. Ah, kasawian sa akin, sana ay hindi ko itinuring ang isang ganon bilang matalik na kaibigan." Katiyakan siya ang umaki sa akin sa pagkaligaw mula sa pag-aalaala sa Quran. Pagkaraang ito ay dumating sa akin at sa tao ang Satanas ay lagi nang nangiiwan sa oras ng kagipitan. At ang sugo si Muhammad ay nagsabi, "O aking Panginoon, katotohanan, ang aking mga mamamayan ay nagturing dito sa Quran bilang isang bagay na iniiwan o walang halaga. At tulad ng iyong mga kaaway o Muhammad, ganyan din namin ginawa sa bawat propeta
ang isang kaaway mula sa mga taong mapaggawa ng kabuktutan. Subalit sapat na ang iyong Panginoon bilang tagapagpatnubay at tagapagtangkilik. At iyong mga di naniniwala ay nagsasabi, bakit hindi ibinaba o ipinahayag ang buong Quran sa kanya ng minsanan? Aming binigyan ng agwat ang pagpapahayag sapagkat ganyan namin pinatatag sa pamamagitan nito ang iyong puso at aming nilagyan ng agwat ang pagbigkas nito ng natatanging pagbigkas. At sila ay hindi lumalapit sa iyo na may dalang paghahalintulad o pagtatalo maliban na aming dalhin sa iyo ang katotohanan at mahusay na pagpapaliwanag. Iyong mga titipunin sa impyerno na nakasubsob sa kanilang mga mukha, sila yaong nasa pinakamasamang kalagayan at pinakamalayong pagkaligaw ng landas. At katiyakan, aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan, Torah, at aming itinalaga para sa kanya ang kanyang kapatid na si Aaron bilang isang tagapag-alalay. Kaya aming sinabi sa kanila, kayo ay kapwa magtungo sa mga mamamayang nagsipagtakwil sa aming ayat, mga babala. Pagkaraan, sila ay aming winasak ng ganap na pagkawasak. At ang mga mamamayan ni Noah, nang sila ay nagsipagtakwil sa mga sugo, sila ay aming nilunod at sila ay aming ginawa bilang ayat, babala o aral para sa sangkatauhan at aming inihanda ang mahapding parusa para sa mga mapaggawa ng kamalian. At aming winasak ang mga mamamayan ng Ad at mga tribo ng Samud at ang mga naninirahang mamamayan ng Aras at maraming sa linlahi o henerasyon sa kanilang mga pagitan. At bawat isa sa kanila ay aming inilahad ang paghahalintulad bilang babala at bawat isa sa kanila ay aming winasak ng ganap na pagkawasak. At katiyakan, kanilang nararaanan ang bayan ni Propeta Lut na pinaulanan ng ulan ng kasamaan mga bato. Kaya hindi ba nila nakita ang bakas ng pangyayaring ito? Ngunit sila ay hindi umaasa sa pagkabuhay na muli. At kapag ikaw o Muhammad ay kanilang nakita, sila ay nakikitungo sa iyo sa paraang may panunuya na nagsasabing, ito ba ang isang ipinadala ng Allah bilang sugo? Halos nagawa niyang mailayo tayo mula sa ating mga Diyos kung hindi lamang tayo naging matiisin sa pagsamba sa kanila, ngunit kanilang mapag-aalaman kapag kanilang makikita ang parusa kung sino ang higit na napalayo mula sa tamang landas. Hindi mo ba nakita o Muhammad ang isang taong nagturing sa kanyang sariling pagnanasa bilang kanyang Diyos? Kung gayon, ikaw ba ay magiging kanyang wakil, tagapangasiwa? O inaakala mo ba na ang karamihan sa kanila ay nakaririnig o nakauunawa? Katotohanang hindi, bagkus sila ay tulad ng mga hayop. Sa halip, sila ay higit pang nangaligaw ng landas kaysa sa mga hayop. Hindi mo ba nakikita ang iyong Panginoon kung paano niya pahabain ang anino? At kung kanyang naisin, magagawa niyang ito ay manatiling nakatinag, di gumalaw. Pagkaraan, aming ginawa ang araw para rito bilang pananda, panuntunan nito. Pagkaraan ay aming babawiin ito pabalik sa amin, isang marahang nakakubling pagbawi. At siya ang gumawa ng gabi para sa inyo bilang saplot o takip at pagtulog bilang pamamaraan ng pamamahinga at siya
ang gumawa ng araw bilang pagbangon. At siya ang nagpadala ng mga hangin bilang pahiwatig ng magandang balita bago ang kanyang habag o pagpatak ng ulan at aming ibinaba ang malinis na tubig mula sa langit. Upang aming bigyang buhay sa pamamagitan nito ang lupang dati ay tigang at aming ibinigay ito bilang inumin sa aming napakaraming nilikhang mga hayop at tao. At katiyakan, aming ipinamahagi ito ang ulan o tubig sa kanila upang sakali sila ay mapaalalahanan tungkol sa pagpapala ng Allah. Ngunit sa kabila nito, karamihan sa mga tao ay tumatanggi maliban sa kawalang pasasalamat. At kung aming naisin, maaari naming palitawin sa bawat bayan ang isang tagapagbabala. Kaya huwag sumunod sa mga di naniniwala, bagkus makipaglaban sa kanila ng buong kagitingang pakikipaglaban. At siya ang nagpakawala ng magkasabay sa dalawang dagat, dalawang uri ng tubig, isang kasiya-siya at malinis, at isang maalat at mapakla. At kanyang inilagay sa pagitan ng mga ito ng dalawang uri ng tubig, ang isang harang at isang sagkang pumipigil. At siya ang lumikha sa tao mula sa tubig, similya, at ginawa siyang isang kamag-anak sa pamamagitan ng angkan at pag-aasawa. At ang iyong Panginoon ay may ganap na kakayahan hinggil sa paglikha. At sila ay sumasamba sa iba bukod sa Allah, na walang nagagawang pakinabang sa kanila o pinsala sa kanila. At ang taong di naniniwala ay lagi nang alalay ng Satanas laban sa kanyang Panginoon. At ikaw ay hindi namin ipinadala, o Muhammad, maliban bilang tagapaghatid ng magandang balita at isang tagapagbabala. Sabihin, ako ay walang hinihiling na anumang kabayaran sa inyo para rito, maliban na sinumang magnais ay maaaring tumahak ng landas tungo sa kanyang Panginoon. At magtiwala sa Allah na laging nananatiling buhay, di namamatay, at siya ay iyong luwalhatiin ng kanyang mga papuri, at siya ay sapat na bilang lubos na nakababatid ng mga kasalanan ng kanyang mga alipin. Na siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito sa loob ng 6 na araw. Pagkaraan, siya ay pumaitaas sa trono, ang mahabagin. Kaya ikaw, o Muhammad, ay magtanong tungkol sa kanya. Siya ay isang maalam ng lahat ng bagay. At kapag ito ay sinabi sa kanila, magpatira pa kayo sa mahabagin Allah, sila ay nagsasabi, at ano ang mahabagin? Kami ba ay nararapat na magpapatira pa sa kanya na iyong ipinag-uutos sa amin? At ito ay nakadaragdag lamang sa kanila ng higit pang pagtutol, paghihimagsik. Ang pagpapala ay sa kanya na naglagay sa kalangitan ng mga naglalakihang mga bituin at naglagay doon ng nagliliyab na lampara, ito ang araw, at maningning na buwan. At siya ang gumawa ng gabi at ng araw nang nagsasalit-salitan para sa sinumang nagnanasang makaalala o nagnanasang magpasalamat. At ang mga alipin ng mahabagin ay yaong mga nagsisilakad sa kalupaan ng maayos, marangal at walang pagmamalaki. At kapag ang isang mangmang ay mangusap sa kanila ng marahas, sila ay nagsasabi ng mahinaong salita ng kapayapaan. At iyang mga gumugugol sa bahaging oras ng gabi sa kanilang Panginoon, nagpapatira pa at tumitindig sa pagdarasal. At iyang mga nagsasabing, O aming Panginoon,
ilayo mo po sa amin ang parusa ng impyerno. Katotohanan, ang parusa nito ay lagi nang nananatiling nakakapit. Katotohanang ito ay kasamaan impyerno bilang isang hantungan at tirahan. At yaong kapag gumugugol ay hindi mapagmalabis o hindi mahigpit, bagkus lagi nang nasa pagitan niyan katamtaman. At yaong hindi nananawagan o dumadalangin sa ibang Diyos na itinatambal sa Allah at hindi pumapatay ng kapwa-tao na ipinagbawal ng Allah maliban sa makatuwirang dahilan at hindi nagkasala ng bawal na pakikipagtalik at sino man ang gumagawa niyan ay makatatanggap ng isang bayad sala, kabayarang parusa. Pag-iibayuhin para sa kanya ang parusa sa araw ng pagkabuhay na muli at siya ay mamamalagi roon ng hiyang-hiya maliban niya ang mga nagsisi at naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, papalitan ng Allah para sa kanila ang kanilang mga masasamang gawa ng mga mabubuting gawa at ang Allah ay lagi ng mapagpatawad, maawain. At sino man ang nagsisi at gumawa ng mga gawaing matuwid, katotohanan na siya ay nagbalik loob sa Allah ng buong pusong pagsisisi. At sila ay ang mga hindi sumasaksi sa kasinungalingan at kapag sila ay napaparaang malapit sa masamang usapan, sila ay nagdaraan ng marangal o kapit-apitagan. At iyon kapag pinaalahanan ng ayat o kapahayagan ng kanilang Panginoon, sila ay hindi humahantong sa pagbingi-bingihan at pagbulag-bulagan. At yung mga nagsasabing, aming Panginoon, igawad mo po sa amin mula sa aming mga asawa at mga anak ang kasiyahan ng aming mga mata, at kami po ay gawin mong pinuno o huwaran para sa mga natatakot sa iyo. Sila ang mga pagkakalooban ng ghurfa, pinakamataas na kalagayan sa paraiso nang dahil sa kanilang pagtitiis. Doon, sila ay sasalubungin ng mga pagbati at salita ng kapayapaan. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan, sadyang napakabuting hantungan at tirahan. Sabihin, ano ba ang pinangangalagaan sa inyo ng aking Panginoon kundi ang inyong mga panalangin? Kaya katiyakan para sa inyong mga nagtakwil, ang inyong pagtakwil ay mananatili sa inyo.